At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si AFP spokesperson Restituto Padilla. Good morning po, Brigadier General Padilla. Good morning, Rhea. Good morning, Igan. Sa lahat Alright. na nanonood, magandang umaga po. Kamusta rin naman po namin itong ginagawang operasyon ng AFP laban sa grupong Abu Sayyaf, sir? Rhea, hanggang sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon. Ito ay isang no-let-up, walang humpay na operasyon para mapatupad natin at sundan natin ang naging pahayag at guidance ng ating mahal na Pangulo tungkol sa grupong Abu Sayyaf na as soon as possible ay sikapin natin na buwagin na ito. Aha. Sir, sa hanay po ng Abu Sayyaf, ilan na po ang namatay dahil sa bakbakan? Ayon po sa huling talaan natin, nasa 30 na po ang nalagas sa hanay po ng Abu Sayyaf hanggang kahapon. Aha. Ano po kaya ang nakikita nyong o nagiging problema po ng ating pong mga sundalo kung bakit talagang mahirap pong matunton? Ang sinasabi, 7,000 na po ang force natin doon at laban sa 200 ASG members. Bakit ho nahihirapan talagang ating mga sundalo? Una, Rhea, hindi naman tayo sa nahihirapan dahil meron tayong angkop na numero at may angkop tayong kagamitan para tugisin ito. At alam natin kung nasaan sila. Ang nagiging balakid lamang ay ang tinatawag natin challenge ng terrain. Dahil alam nyo, itong grupo ito ay matagal na po dyan. Diyan na po sila pinanganak, diyan na po sila lumaki, at diyan na po sila gumawa ng lahat ng bagay na ginagawa nila ngayon. At itong kanilang familiarity dyan sa pinag-iikutan nila ay isang advantage nila sa mga tropa natin na ang iba naman ay kararating lang kaya hanggang sa ngayon ay nag-aaral pa at pinag-aaralan pa nila ang kanilang pinag-iikutan. So ito ay isa sa mga bagay na hinahanap natin at patuloy natin sinisikap ng overcome. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag nating naging parang Robin Hood style mentality ng karamihan ng miyembro ng komunidad. Alam niyo po, sa tagal na po na ginagawa ng Abu Sayyaf ito, nagkaroon na po sila ng mga developed loyalties yan sa mga communities dahil sa ginagawa nilang pagmumod-mod ng nakukuha nilang ransom na binabahagi nila sa komunidad upang mabili nila ang loyalty ng mga karamihan ng kababayan natin dyan. Kaya ngayon po ay isang bagay na kung saan ang ating mga LGUs ay tumutulong. At isa pa, yan din ang isang bagay na sinisikap nating liwanagin sa ating mga kababayan dahil alam niyo po, ang ating po pinaliliwanag sa kanila ay hindi po magiging sustainable at hindi po ito pang matagalan. Kaya sisihimok po natin sila na ibigyan na po nila ng linaw at wakasan na po nila ang pagsusuporta sa mga bandidong ito dahil hindi po yan ang nararapat. Pero lumalabas po talagang all-out war tayo dito sa mga miyembro ng ASG, no? Ilang bihag ho ba ang hawak nila, sir? Yun po sa ating talaan, po silang hawak na around 15 po na foreigners, kabilang na po dyan yung isang Dutch at saka Norwegian. At ibang nationalities po na Indonesian at saka Malaysian. At yung local na mga bihag po nila, kung hindi po kami kakamali, mga 5 pa po ang natitira. Aha. At of course, nananatili tayo na no ransom policy. Tama ho ba? Sa atin pong hanay sa Armed Forces, pinatutupad po natin ng maigting ang isang no ransom, no negotiation policy. Pero may impormasyon ho ba kayo kung yung mga gobyerno nitong mga hawak na bihag ng ASG ay nakikipagnegosasyon sa kanila? Wala naman pong gano'n. Lahat po ng mga bansa na mayroong nationals dyan ay nakikipag-usap po sa ating pamahalaan at dumadaan po sila sa ating mga sariling embahada. At nakikiisa ho sila sa no ransom policy, sir? Opo, nakikiisa naman po sila sa no ransom, no negotiation policy, sir? Nakikiisa po ang mga gobyerno. Bagamat hindi po natin mapipigil kung may mga ninanais na gawing negosasyon o gawing mga hakbang ang mga mahal sa buhay nitong mga bihag. Kasi alam niyo po, in desperate times, lahat po ng measure maaaring gawin po ng mga pamilya para siguraduhin lamang na mailigtas ang kanilang mahal sa buhay.
Alright. Patuloy po ang dasal at suporta po namin sa mga sundalo po natin na nakikipagbakbakan sa mga miyembro ng ASG. Maraming salamat po. AFP Maraming salamat, spokesperson Rhea. Restituto Padilla at magandang umaga.